Nalulungkot po kami sapagkat hindi po talaga mamamatay-matay yung mga issue na may mga hindi otorisadong koleksyon ng mga contribution, especially kapag meron tayong mga or dumating na naman itong end of school year rights natin sa pagtatapos ng school year. Kaya nga yung 2008 na DepEd Order number 19, series of 2008, kaya po in-update yan ni Department of Education through DepEd Memorandum number 41 series of 2024 para mas paigtingin pa yung implementasyon ng ating no collection policy. Ang sabi lang naman po sa atin doon, ang kanyang hinihiling lang, kapag mga end of school year rights, gawin lamang itong short. This should be a very short program, 2 hours, tapos na yung ating seremonya. And then, simple, pero gawin natin itong makabuluhan. Kasi ayaw natin na magkaroon ng mga exorbitant contributions or any fees para maging dahilan na naman na magkaroon tayo ng maraming mga reklamo. Pero tulad nga po ng nasasabi ko, year in, year out, meron pa po tayong mga natatanggap. Kaya we are taking opportunities like this one, Bobo Marvin, para ipaalam talaga sa kanila, ipaalala, lalo na sa ating mga school levels at sa ating mga SDO, i-monitor, paigtingin itong implementation ng mga no collection policy natin. Yung mga inaalaw lang na contribution, gaya ng Boy Scout, Girl Scout, organizational fees, etc. Dapat yung mga nakalista na pwede, yun lamang po. Pero at the end of the day, ito pa rin ay voluntary in nature. Voluntary in nature, yun po yung keyword natin. So hindi dapat napipilit itong mga learners o mga magulang na magbayad. So on the part of the parents and learner, pag hindi talaga natin kaya, iyan ay hindi magiging dahilan na hindi kayo masali sa EOSY rights natin, and all the more, hindi yan magiging dahilan para hindi i-release kung anumang documents na dapat po ma-release. So yan po, Bombo Marvin, yung lagi nating nire-reiterate sapagkat ayaw natin na lagi na lang ang dami-daming mga reklamo na mga contributions na natatanggap po ang ating opisina. Opo. Sir, sino ba kasi kasi yun nga sa kabila ng mga paalala po natin na bawal nga itong pangolekta ng mga hindi authorized no, na mga contributions, mga ganyan. Pero mayroon pa rin may mga reklamo pa rin. Yung mga ganito, sino-sino po ba yung mga nagde-decide dito sa mga contributions po na ito sa school level? Okay. Let us make this very clear. Ito ay in-explain natin sa ating mga school heads, sa mga pulong natin talaga. Meron tayong PTA. Pero ang sinasabi natin, bagamat yan ay masasabi mong non-government entity, yung kanyang existence ay nakadepende sa school. Ibig sabihin, pag walang school, wala namang ganyang organization. Ibig sabihin yan, lahat sana ng kanilang plano, lahat ng kanilang programa ay dapat nakabase sa magiging desisyon ng school kung ito ba ay nararapat o hindi. Sapagkat si school po ang nakakaalam, meron siyang learning plan na kung saan lahat lang nandun ang pwede. Ngayon, kung mag-usap dapat itong dalawa at kung sasabihin ni school administration na hindi ito papayagan based on DepEd orders, DepEd memoranda, ay dapat tumalima si PTA natin. Ngayon, kung halimbawa naman ito ay napagkasunduan at wala namang nalalabag, ang pakiusap po natin sa PTA, masusi itong pag-aralan, tapos dapat meron sila mga assemblies, mga meetings kung saan na-discuss talaga yan ng masinsinan, and ito, at the end of the day, ay voluntaryo po lamang. So, wag sanang gumawa ng paraan yung PTA na laging pinupos yung mga nakabayad o hindi nakabayad. Siyempre, kung ako naman yung hindi pa nakabayad at lagi na lang nandun yung mga pangalan na nakabayad, mahiyaan na ako, mapipilitan na po ako. But that is not the spirit of our policy. So, tingnan talaga natin yung kalagayan ng ating mga parents din, sapagkat yung binabayad na yan, 500 pesos or more, malaking bagay na po yan sa ating mga pamilya. Na-interview ko mismo yung mga bata at napakalaking bagay na talaga yan. Good for 1 week na ng pagkain na ng iba yan. So, ang sinasabi natin dito, masusing isang guni ng PTA sa school
at both together mag-decide sila kung ito ba ay nararapat, ito ba ay susuporta sa mga school improvement plan ng school, at ito dapat ay hindi exorbitant, hindi naman malaking bayarin dahil ayaw natin maging pabigat sa ating mga magulang, lalo na sa mga learners, yung self-esteem nila affected kapag pinapaalala sa kanila na hindi sila nakabayad. Ulitin ko, kung hindi makabayad, hindi talaga kaya, okay lang po yan dahil voluntaryo. And number 2, hindi yan magiging rason para hindi po ma-release kung anumang dokumento na kailangan nyo po sa ating school. Yes po, sir. Kasi minsan may mga nakakausap tayo na, syempre, 2 yung anak, 3 yung anak, tapos kung sabay-sabay sila na magbayad, something like that. Although sinasabi natin na yan ay voluntaryo, kahit na yan ay napagkasunduan, pero kung talagang walang-wala yung isang magulang ay hindi pilitin. Pero may mga instances daw na pinipilit mismo yung mga teacher daw ang pumipilit. So, paano? Ano po yung mga kaukulang mga tugon sa mga ganyan po na mga concern para siguro maibsan or mabawasan yung mga ganito pong reklamo. Sir, kasi yan naman po yung lagi po natin na ini-emphasize na kahit na napagkasunduan yan, voluntaryo naman yan, at kung talagang wala talagang kapasidad o kakayahan yung isang magulang, lalo na kung ilan yung anak niya na nag-aaral, ay hindi dapat pilitin, sir. Reminders to our teachers, hindi kayo dapat involved sa collection ng anumang fees. In fact, pwede kayong ma-dismiss kapag kayo ay napatunayan na naghahawak kayo ng anumang koleksyon. Kung PTA-initiated project yan, hayaan natin ang mga PTA ang gumawa ng kanilang responsibilidad. Pero tulad ng sabi ko, hindi independent si PTA na para bang wala nang pakialam si school. Hindi po. Because I would like to emphasize the existence of the PTA depends on the existence of the school. So isang guni pa rin yan, i-update pa rin yung school, at kung hindi talaga pwede, ay pag-usapan natin, hindi talaga pwede dahil hindi naman siya sinasanction ng Department of Education. Kapag meron po kayong mga malaman na teachers or kahit sinong school personnel na using your term, Bombo Marvin, namimilit, ipaalam nyo po agad yan sa district supervisor and up to the SDO or kami mismo, diretso sa regional office. Meron naman po tayong hotline, may FB pages po tayo na pwede nyong ma-reach. Okay? At marami na po tayong naimbestigahan na ganyan at napagsabihan po yung mga teachers na reprimand na rin po yung iba. At yung iba, Bombo Marvin, talagang nakakaabot sa 8888 sa contact center ng bayan, sa Public Affairs Action Center. Kaya that makes us very, very sad na bakit meron pa rin mga ganito. So again, the teachers or any school personnel should not hold any of those collections dahil mahigpit na pinagbabawal po yan ng ating DepEd order. Ayan, so clear po yan, ano, sir? Pero ang mga ito, talagang na-reiterate natin ito sa mga kaguruan po natin, sir? Yes, katulad po ng binibigyan yung pagkakataon ngayon, mga media interviews, mga pa-training ng ating mga school heads. In fact, in one flag rights, just I think last Monday, in-emphasize yan ng ating mahal na regional director. Kapag tinitrain natin ng mga school heads, may mga seminars, isingit natin itong mga usaping ito para ma-remind sila sa kanilang responsibilidad. So ulitin ko, yung mga school heads, kayo po pa rin ang masusunod pagdating sa desisyon kung ito bang mga programa ay makatutulong sa school o hindi. Kaya maganda po yung partnership. Bombo Marvin, we acknowledge the great contribution of our PTA. Wala namang question dyan. However, sabi ko nga, lahat ng ito dapat ay masusing may sangguni sa school sapagkat si school ang nakahawak or siyang mas may alam dun sa direksyon ng school na tatahakin. So kung ito bang programa ng PTA ay nakaangkla doon, si school ang makakapagsabi. So mag-usap po ng masinsinan itong dalawa para hindi po tayo makakarinig. Kasi kapag merong PTA project, may mga fees na pinapabayaran, kanino nagrereklamo? Sa amin din naman sa school. Kaya tayo ang napapasagot. Kaya magkaroon ng harmony sana yung pag-uusap ng dalawang yan para maiwasan natin itong mga complaints po na ito.